naman. Sa Maranao, pag tumatawa, oh my God, nakatawa ko ng malakas. Pag tumatawa ka daw ng malakas, tulaan ka kon. Pero aywan ko kung ano yung Tagalog ng tulaan. Like, nalalandian ka or... Alalandian. Or nalalandian, sabi ng lola ko. Ganun yun. Hi mga lalabs! Welcome to my vlog! For today's video, ay gagawa tayo ng panibagong vlog. Ang vlog ito ay sasagutin natin lahat ng mga tanong sa atin ng mga friends natin, classmate ko, mga supporters natin. So, let's go mga lalabs! Keep watching this video. So, ayun nga, sasagutin natin yung mga tanong nyo. So, first is, tinanong sa akin dito ay, bakit palagi ka nag-hijab sa school nyo? So, bakit daw ako nag-wear ng hijab sa school? It means, gusto ko lang mag-hijab kasi kung, gusto ko mag-hijab pag nasa school kasi yung, hindi naman sa, pero gusto ko rin i-respect yung pagiging Muslim ko, Muslima. So, ganun yun yata yung pagkakaano ko. Pero, pwede ko naman tanggalin. Pero, ayoko kasi tanggalin kasi nahiya ako sa buhok ko. Kasi, pagka, K-pop lovers tayo, lahat gagawin sa buhok. Kaya, yun. And sa Islam, talagang magsusot ka talaga ng hijab. Bawal ka talaga magpakita ng buhok. Ganun yung mga lalabs. So, yun lang. So, next na tanong naman ang sasagutin natin ay, pwede mo ba tanggalin yung hijab mo? So, para sa akin lang ha, don't judge me guys kung magkamali yung sagot ko or magkamali yung grammar ko or magkamali yung paniniwala ko. So, ako lang, for me lang, gusto ko kung tatanggalin ko man yung hijab ko sa school, pag yung hindi ko na kaya yung pag-init-init na. Pero ngayon, hindi naman. Kaya ko naman tastein lahat. And, yun nga, ganun din yung sagot ko doon sa first yata. Kasi, yun lang naman yung gusto kong gawin. Gusto ko mag-wear. Talagang, pero, yes, pwede naman ko yung hijab ko. Pag walang nakakakita ng mga lalaki. Iwan ko kung hindi naman maganda yung buhok ko. Basta yun lang mga lalabs. Pwede naman tanggalin yung hijabs. Yun lang. So, next na tanong naman ay, bawal ka ba mag-boyfriend ng Christian? Oh my God. Alam ko yung nagtanong nito eh. Sa ano to? YouTube? Ay, hindi. Sa Facebook yata. Ay, nag-maydi kasi ako. So, nag-maydi ako and may nag-comment na, hindi ko naman i-mention, may nag-comment na, pwede ka ba mag-boyfriend? Ay, ito yung ano niya, pwede ka ba mag-boyfriend ng Christian? So, for me lang, nasa sa dalawang nagmamahalan yun eh. Kung parehas nila gusto, pwede naman yata. And talagang may susuko na kung kaya niya hindi ko naman pipilitin siya na mag-convert ng Islam. Nasa kanya yun eh. So, hindi ko naman basta, yun lang, yung tanong niya, bawal ka ba mag-boyfriend? Hindi naman sa bawal, pero nasa heart yan eh. Nasa heart yan kung nagmamahalan kayong dalawa. Hindi yan kahit hindi yan ng mga ano dyan. So, yun. For me, yes. Pwede naman ako mag-boyfriend ng kahit dyan. Kahit, ganyan. So, sorry po kung may mag-judge sa atin dyan or magagalit. So, nagsasorry na po ako kung mali yung nasasagot ko sa inyo or mali yung grammar ko. So, yun po. So, next na tanong naman ng kaibigan natin ay, wait lang. Di ba bawal kayo lumapit sa hindi nyo kaano-ano? Yung tinutukoy niya is yung pagiging friendly ko sa mga guy. Guys, yung mga friends ko na mga boys is
respectable sila, sobrang ano nila sa akin, respectable. And yung iba naman is the guy, like bakla, ganun yun. So, hindi namin binibigyan ng Malaysia ba yun? Malaysia? Yung parang, yung mga tao kasi, pag nakikita nila na may kasama tayong lalaki or may katabi tayo dyan, na binibigyan nila ng like, ayun naman, Muslim yun, lumalapit ng lalaki, di ba? Bawal sa kanila yan. Ganyan, like, mga ganyan mga lalabs. Yung parang, ang immature talaga nila yung oh my God kasi. So, yun nga, bawal nga. Pero, hindi ko naman yun inaano na, gusto ko to, or like binibigyan ko ng ng pagsasama namin. Hindi, kasi friends lang kami, and yung mga friends ko na mga lalaki, guys, hindi ko yun inaano, sobrang respect nila sa akin. And kung like akbayan ako, it's a normal, hindi ko binibigyan ng Malaysia, like mga kayo lang mga people. So, ayusin yung mga sarili nyo. Sorry. So yun nga, pinatay ko yung ilaw kasi sobrang sakit sa mata. So blood kasi yung mata ko. So hindi pwede maano-ano ng sobrang Mas gusto ko yung mas madilim. So kayo na magbahala dyan. So next na tanong naman ay, bakit magkaiba kayo ng apelido ng kapatid mo? Guys, yun nga kasi pag tinitingnan nila, naka-ID kasi ako, galing ako sa school. So nag-vlog na ako para hindi sayang yung outfit ko. So yun nga, nag-ID kami ng kapatid ko. So, yung pangalan ko is Ashlia Dika Hamaludin. Yung kapatid ko, Hania Dika Makabago. So, magkaiba talaga yun. Bakit kasi na iba yun? Kasi nung nasa Marawi kami, doon kami nag-school ng grade 1, grade 2, grade 3. So, doon kami gumawa ng BART namin. So, doon ako kasi nakatira sa tita ko. Siya gumawa ng BART ko. So, hindi niya inaano na yung mga inalam kung ano yung apelyido ko o yung ano ilalagay doon. Siya lang yung pero yung naman, Hamaludin is pangalan ng papa ko, and yung Dika is papa ng papa ko. Ganun yung pagkakaano kasi. So, yung kapatid ko naman is Dika Makabago. Yung Dika is papa ng papa ko. And yung Makabago, papa ng mama ko. So, gano'n yung pagka-arrange yata. Pero, dun kasi sa Marawi, kahit ano yung ilagay mo dun, okay na, hindi na inaayos. Pero, yun nga, malaking yun sa amin pag nag-a-apply kami or ganun-ganon. Kasi mahirapan kami kasi dun sa apelido namin. So, magagawa din ng paraan yan, mga lalab. So, yun yung sagot sa tanong mo. Next na naman na tanong sa atin ay, ano yung mga bawal sa inyo? Ano daw yung mga bawal sa akin? Ang nagtanong dito ay classmate ko sa nag-ano siya sa akin na nag-ask na ano daw yung mga bawal sa amin. So marami kaming bawal talaga, guys. Hindi ko mabilang, pero sobrang daming bawal sa amin. Pero sobrang dami. Number 1, bawal kami kumain ng baboy. Bawal kami makipag marites dyan, pero hindi man maiwasan. Bawal magsayaw, pero nagsasayaw yung iba. Bawal magpakita ng buhok, pero nagpapakita ng buhok. Bawal na lumalapit sa mga lalaki na hindi mo kaano-ano, pero may gumagawa pa din. And sobrang dami bawal ka tumawa ng malakas. Kasi pag sa amin, pag tumawa ka ng malakas, sasabihin nila na malandi ka daw, like ganun. Yung inaano ka na, yung parang iwan ko kung ano yung Tagalog nung yung parang igat daw, naigatan. Iwan ko kung ano. Sa Maranao, pag tumatawa, oh my God, nakatawa ko ng malakas. Pag tumatawa ka daw ng malakas, putilaan ka kon. Pero aywan ko kung ano yung Tagalog ng putilaan. Like,
nalalandian ka or Alalandian. nalalandian sabi ng lala ko. Ganun yun. So yun nga, bawal kami tumawa ng malakas. Next naman yata ay like basta ang daming bawal pero hindi ko ma-mention or bawal kami magsuot na nakikita yung mga pusod or yung sobrang maninipis, bawal din, pero may gumagawa pa din. Ganon din. Hindi ko naman dinideny na may minsan nagagawa ko, pero hindi ko naman yung sobrang, oh my God, like, yung sobrang kita na yung ganon. So, hindi natin yung gagawin mga lalabs kasi, you know, the people or the world like. So, next, basta ang daming bawal. Alam niyo yun pag sinabi ko hindi, talagang bawal yun sa amin. And, next na tanong naman ay, ang nagtanong nito ay, i-mention ko daw yung pangalan niya para daw maano, si Mark Tumamaw. Natanong niya ay, kung pwede daw mahimo, pwede ba daw mahimo o yung Christian, pwede ba mahimo ang Christian o Muslim? Yung tanong niya siguro, pwede ba mag-Muslim yung Christian? Yes po, pwede po, sobrang pwede. Tinatawag yan balik Islam sa amin. So once, kung gusto mo, why not? Talagang pwede po. Pwede, libre kung anong gusto mo. Pero anong tanong niya naman dito, kung pwede, mahimo, unsa among buhaton, unsay tips or like, ganyan po, ganun do yung sabi niya. So, ang gagawin mo po ay lalapit ka lang sa mga pero hindi ka sasabihan na ito. Dapat yung sarili mo, alam mo sa sarili mo na magbabalik Islam ka at papasok ka sa religion ng Islam. Yung sobrang ikhlas ka sa iyong buong buo yung decision mo at walang halos na pagdadalawang isip na so dapat yung pag-decision mo na magbabalik Islam ka ay totoong-totoo, yung wala kang inano na ay gusto ko magbalik Islam para ganun, para makaasawa ng marami or para ganun matry ko yung pag-fasting, ganun yun, bawal. Dapat yung sobrang gustong-gusto mo magbalik Islam, ganun yun po. And kung nakapag ka na and ka lang sa mga like imam, alim, ustad para gabayan ka nila at turuan ka kung ano yung gagawin mo para simula ka sa practice ng balik Islam or pag-Islam para matuto ka, yun po. And next na tanong naman sa ating ay sa school din to, tinanong sa akin ng classmate ko ay ano po or ano yung mga ginagawa nyo, like pinapractice nyo or worship or mga practice na parang mini-means niya ay ano yung ginagawa na mga Muslim, like magpo-pray. Kami nagpo-pray kami ng 5 times a day. Gigising kami ng 2 AM or hindi 4 AM para mag-pray ng subo. And gigising pag 12 PM na noon or hapon magpo-pray naman kami. And alas 3 PM naman, 3 PM magsisimba naman kami, mag-pray. And pag alas 6 sa gabi magpo-pray naman ang Maghrib. And sa alas 7 naman, magpo-pray. Yes po, 5 times a day kami magpo-pray. So, yes po. And, dapat, ganun, na-explain ko yata sa school nung grade 11 kami. Ang daming tinanong sa amin kasi religion yung namin, subject namin. So, dapat i-share ko talaga yung mga sa amin mga Muslim. So talagang hindi ako nakatulog, talagang nag-search ako kung ano yung ganito kasi baka magkamali ako eh. So, yun lang mga lalab. Sana nagustuhan niyo yung vlog natin for today's video. Kasi kagagaling ko lang sa school and kailangan ko talaga mag-vlog para may ma-share ako sa inyo and para may content ako.
So, yun lang mga lalove. Sana na may nagustuhan kayo and sana may natutunan kayo sa video na to. And don't forget to subscribe and click the notification bell para update ka sa mga susunod kong i-upload. And don't forget to follow or subscribe to another account like sa IG, TikTok, Facebook page, Facebook account. So, yun lang mga lalabs. Mag-iingat kayo palagi. Bye-bye! Back.